Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 76 hanggang 100. Kabanata 76. Galit na sinabi ni Charlie sa oras na ito, Fatty, sa tingin mo ba ay okay na huwag magsalita? Dapat mong malaman, ito ay Ores Hill. Sino sa mga taong ito na niloko mo ang hindi mayaman? Ang paghook ng mga daliri ay maaaring hayaan kang manatili sa Ores Hill. Walang lugar para sa libingan. Ipinapayo ko sa iyo na maging pamilyar at maglaan ng oras, upang sabihin ang totoo, kung hindi, walang makapagliligtas sa iyo. Alam ni Warnia na si Charlie ay naglulunsad ng isang psikolohikal na opensiba, at agad na nakipagtulungan sa kanya, na nagsasabi na may itim na mukha. Ang aming pamilya ng Song ay isang malaking pamilya na may kaunting mukha sa Ores Hill. Kung sino man ang mga has na linlangin ng pamilya Song, sila ay patayin ng aming pamilyang Song. Bibigyan sila ng malalim na aral. Kung tayo ay malambot at magkalat, ang mukha ng pamilya ay maaapektuhan. Natakot bigla yung taong grasa. Alam niya kung gaano kataas ang pamilya ni Song. Kung magagalit talaga sa kanya si Warnia, malamang sa Ores Hill siya mamatay. Kaya siya ay nataranta, at nagmamadaling sumigaw kay Chilaw ng desperadong, Chilaw, iligtas mo ako, hindi ko ito sariling negosyo. Biglang nagbago ang mukha ng matandang Chi at umungal. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagsinungaling ka sa pamilya Song at isasabit mo ako. Gusto mo pang buhay mo. Pagkatapos ng lahat, si Chilaw ay naglabas ng isang punyal mula sa kanyang bulsa. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata at agad na sinunggaban ang matabang lalaki. Ang mga mata ng matabang lalaki ay pumutok. At siya ay nagmura, Damn, mas mabilis mong inikat ang iyong mukha kaysa sa isang libro. Di ba sinabi mo sa akin na umaasa si Miss Warnia sa bibig mo? Hanggat sasabihin mo na, oo, ang bagay na ito ay ibebenta, sinaktan mo ako ng sobra? Binigyan sila ni Warnia ng malamig na tingin. At pagkatapos ay sinabi kay Charlie, Mr. Wade, salamat sa iyo ngayon. Umalis na tayo. Para sa mga taong ito, may ipapadala ang pamilya namin para linisin ang mga taong ito. Bahagyang tumango si Charlie at sinabing, Okay, then let's go back. Tutal, tumayo na ang dalawa at naghanda na sa pag-alis. Nang makitang aalis na si Warnia, nagulat si Chilaw, at wala siyang pakialam sa pagpatay sa taong grasa. Lumuhad siya sa lupa at sinabing, Miss, patawarin mo ako, para sa kapakanan ng aking pagsusumikap at pagtatrabaho sa pamilya Song sa napakaraming taon. Patawarin mo ako. This time, bago magsalita si Warnia, tumayo si Tylay na nakangiti. Ikaw na matanda, talagang naghahanap ng kamatayan. Gusto mong maging master ng laro. At maaari kang makakuha ng 2 o 3 bilyon. Sa palagay mo, may liligtas ka ba ng pamilyang Song? Ang matandang Chi ay mapatla at nakaupong nakahandusay sa lupa. Nagpatuloy si Tylay, kahit patawarin ka ng pamilya Song, ako, Tylay, ay hinding-hindi ka mapapatawad. Ang matandang Chi ay biglang bumagsak at umiyak, at ang buong tao ay bumagsak ng buo. Nang makita ito, bahagyang umiling si Warnia, at sinabi kay Charlie, I'm so sorry, Mr. Wade, nagkamali ang pamilya ko. Nagbasa ka ng joke. Mahina hong sinabi ni Charlie, may mga taksil na kontrabida sa lahat ng dako, hindi kailangang sabihin yun ni Miss Song. Sa oras na ito, kinuha ni Tylay mula sa Haicheng sina Guoming at Qin Gang mula sa Ores Hill na pamilya Qin. Lahat ay lumabas. Nang makita si Charlie, agad na lumapit si Tylay kay Charlie at sinabing, Mr. Wade, salamat sa iyo ngayon, kung hindi, si Lee ay maloloko ng magnanakaw na ito. Si Guoming sa tabi niya ay medyo nahihiyaring nagsabi,
si Mr. Wade ay talagang isang bayani, at hindi nakita ng Old Master ang mga artikulong isinulat nila sa Jade. Nahihiya. Iniangat din ni Chingang ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Wade, salamat sa iyo ngayon, kung hindi, kaming tatlo ay pinagnakawan at napeke. Pabayaan na ang mabibigat na pagkalugi. Natatakot kami na pagtawanan ng malakas ng mga tao. Bahagyang ngumiti si Charlie at mahinang sinabi, ako ay orihinal na inimbitahan ni Miss Song na pumunta dito upang i-verify ang pagiging tunay ng mga bagay. Kaya ito rin ang aking negosyo. Nang matapos magsalita ang lahat, sumakay na si Charlie sa kotse kasama si Warnia. Sa oras na ito, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Ngunit nakita ni Charlie na sa sandaling umalis ang lahat gamit ang kanilang mga paa sa harapan. Maraming tao na nakasuot ng itim na suit ang mabilis na pumasok. Mukhang nasa kapahamakan si Chilaw at ang taong grasa. Kabanata 77. Sa kotse, palaging malamig ang ekspresyon ni Warnia. Para sa kanya, inis na inis siya sa isang scumbag sa pamilya. At ang nakakainis pa ay ang Uncle Chi na ito ay gustong maglagay ng sitwasyon para sa kanya sa harap ng napakaraming outsiders. Kung nalinlang ka sa mga gawain ngayon, binigyan ng pera, at nakatakas din si Uncle Chi, kapag nakita mong niloko ka sa hinaharap, mawawala sa iyo ang mukha mo at ang buong pamilya ng Song. Sa kabutihang palad, naruroon si Charlie, na nagbibigay liwanag sa misteryo sa oras at iniiwasan ang pagkawala ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya. Kaya, kumuha siya ng bank card mula sa glove box sa kotse, ibinigay ito kay Charlie, at sinabing, Mr. Wade, mayroong 1,000,000 sa card na ito, at ang code ay 6 na 8, na medyo sa akin. Mangyaring tanggapin ito ng buong puso. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Mukhang medyo totoo pa rin si Charlie. Hindi niya alam kung bakit pinili niyang sumapi sa isang maliit na pamilya. Kung lalabas siya para mag-isa sa anti-gang pagtatasa, makakatipid siya ng maraming negosyo ng pamilya pagkatapos ng ilang taon. Tiningnan ni Charlie ang card na nasa kamay niya at bahagyang nag-alinlangan. Ang 1,000,000 ay hindi maliit na halaga, ngunit umuusok lamang ito sa pamilya Song. Hindi minamaliit ni Charlie ang 1,000,000 na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa siyang higit sa 9 na bilyon sa kanyang card, at ang 1,000,000 na ito ay isang patak lamang sa balde. Ano ang silbi ng pagtanggap nito? Ngunit kapag pinag-iisipan niyang mabuti, hindi siya trilyonaryo, ang manugang ng pamilya Wilson. Para sa isang manugang, kung hindi siya interesadong makakita ng 1,000,000, tiyak na maguguluhan si Warnia, kaya diretso niyang kinuha ang card at sinabing, salamat, Miss Song. Bahagyang ngumiti si Warnia, Mr. Wade masyado kang magalang. Pagkatapos magsalita, nagtanong muli si Warnia, saan ang susunod na pupuntahan ni Mr. Wade? Ngumiti si Charlie at sinabing, pupunta ako sa palengke ng gulay, kailangan kong bumili ng gulay at uuwi para magluto. Natigilan si Warnia, at hindi napigil ang sabihin, narinig ko rin ang tungkol kay Mr. Wade. Sa totoo lang, may ganoong husay si Mr. Wade. Hindi na kailangang hayaan ang isang manugang na nakadikit sa kanya. Mas mabuting pumunta sa aking Jikingtang. Bilang Chief Appraiser, bibigyan kita ng basic salary na 1,000,000 every year. What do you think? Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Ako ay isang tao, ang aking mga ngipin ay hindi maganda, at ako ay sanay na kumain ng mga tira. Bahagyang nagulat si Warnia at saka bamantong hininga. Mukhang maganda nga ang mga chismis sa palengke. Itong si Charlie ay isang manugang na kumakain ng malambot na kanin. Akala ko noon isa lang siyang basura, at walang magawa si basura na kumain ng malambot na kanin, naiintindihan naman. Ngunit ngayon tila hindi siya isang basura, ngunit isang pag-aaksaya ng kusang loob na kasamaan. Ito ay talagang hindi siya katanggap-tanggap. Kaagad, medyo nagbago din ang ugali niya kay Charlie. Alam ni Charlie na mababawasan siya ng kaunti, ngunit ito ang pinakamahusay na paraan para sa kanya upang mali ang hula sa kanya ng lahat, at siya ang huling tumawa. Pagdaan sa palengke ng gulay,
Bumaba si Charlie at nagpaalam kay Warnia, saka bumili ng gulay at umuwi. Ngunit pagpasok pa lang niya, narinig ni Charlie ang matandang biyenan na tumatawa ng malakas habang sumisigaw. Ha ha ha, halika at tingnan ang antigo na natagpuan ko. Nakauwi na rin si Claire galing sa trabaho at nakaupo sa sofa at nagbabasa ng mga dokumento. Sa sandaling ito, hindi niya napigil ang tumayo at sinabi kay Jacob na tumatawa, "Dad, halos matakot mo ako sa kamatayan. Tingnan mo ito." Hindi napansin ni Jacob ang ekspresyon ni Claire. Masaya niyang hinawakan ng isang pares ng mga tasa ng Celadon na kasing laki ng palma at hinawakan ito sa paraang palabas. Ito ang asul at puting mangkok ng manok na nakita ko mula sa antique market. Nabalitaan kong dinampot ito mula sa kabaong ni Emperor Gandhi, at nagkakahalaga ito ng higit sa 500,000. Higit sa kalahating milyon. Biglang tumayo si Claire at nagsalita, "Dad, saan ka nakakuha ng napakaraming pera?" Kabanata 78. Walang magawa si Charlie kaya nabasag niya ang bote ng Yuhatchen sa umaga. Sinasamantala ang kanyang oras para lumabas. Pumunta ba itong biyenan ko sa antique market? Ito ang tipikal na pag-iisip. Ang mga peklat ay nakakalimutan ang sakit. Tumawa si Jacob at mahinahong sinabi, "Ang ibig kong sabihin ng tasang ito ay nagkakahalaga ng kalahating milyon. Teka, magkano ang bili ko?" Saglit na nag-alinlangan si Claire, at pansamantalang sinabi, 300,000. Hindi, hulaan muli, ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay. 200,000. Hindi yan tama. Napasulyap si Charlie na nasa tabi niya, sa Celadon Cup at agad niyang nakita na peke yun. Sa pag-aakalang ito ay mabuti kung ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 100,000. Sa oras na ito, hindi na nagbebenta si Jacob. At nakangiting sinabi, "Ha ha ha, binili ko ito ng 300. Hindi ba ito kamangha-mangha?" Tumawa si Jacob, at hindi mapigilan ang saya sa kanyang ekspresyon. Nanlaki ang mga mata ni Claire sa pagtataka at hindi makapaniwala. "Hindi, 300 lang talaga ang kopa na ito." Narinig ni Elaine, ang biyenan, ang paggalaw at lumabas ng kusina na may kagalakan. "Napakahalaga ng kopa na ito. Hindi ba ito peke?" Hinampas ni Jacob ang kanyang dibdib. "Huwag kang mag-alala. Hindi nauunawaan ng mga taong nagbebenta ng mga tasa ang pamilihan. Humingi pa ako ng isang tao na tulungan akong basahin ito at sinabi kong totoo ito." Talaga, maingat na kinuha ni Elaine ang tasa, tumingin sa kaliwa at kanan, nakangiti mula tenga hanggang tainga. Tumabi si Charlie, pero ngumiti lang bilang pagsang-ayon. Kalmado ang ekspresyon. Matagal na niyang nakita na ang 2 tasang ito ay peke, ngunit bihira na ang biyenan niya ay napakasaya na hindi pa rin niya ito inilantad. Tuwang-tuwa si Jacob anupat para siyang pusa na nagnakaw ng isda at tuwang-tuwang nagsabi, "Hindi pa makukuha ang tasang ito." Sabi ng may-ari, "Dadalhin niya ang nawawalang bahagi, at titingnan ko ulit bukas. Subukan mong bilhin ang buong set. Sa kasong yon, ang halaga ay maaaring doblehin ng maraming beses. Sa anumang kapalaran, ang 6 na milyong utang ay maaaring bayaran." Kumunat ang noo ni Charlie at agad na huminto. "Dad, huwag kang gaaman sa paglalaro ng mga antik. Ang pagbili ng 2 tasang ito ay sapat na. Huwag na nating ulitin." Kinandilatan siya ni Jacob at nagmura, "Ano pang ituturo sa akin ng magaling na manugang ngayon?" Nagmamadaling sinabi ni Charlie, "Wala, gawin mo ang gusto mo." Pagkatapos makipag-usap, hindi na siya nag-abala maging maingay. Anyway, kahit nadaya ang biyenan niya, hindi niya ito sariling pera. Sabi din ni Claire, "Dad, bakit ang dami mong binibili? Ang 2 tasang ito ay hindi maaaring gamitin. Bukod dito, ang pagkakaiba sa presyo ay napakalaki. Kung ang mga tasa ay totoo o hindi ay hindi pa matukoy." Hindi siya naniniwala na ang pay ay nahuhulog sa langit. Kung makakabili ka ng 500,000 para sa 300, hindi ba lahat ay mayaman? Si Jacob ay nasa kanyang ulo nang makita niya ang ilang mga tao na nagbubuhos ng malamig na tubig sa kanyang sarili at sinabing mapanlait, "Hindi mo naiintindihan? Ito ay isang antigo.
At ito ay nakasalalay sa isang pares ng matalinong mga mata upang kunin ito. Gaya ng sinabi ko, hinangaan ko ang Celadon Cup at sinabi kay Claire, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Mayroon pa ring ilang mga tao na gustong sunggaban ito sa akin ngayon. Baka hindi na ako makabili bukas. Nagmamadaling sinabi ni Elaine, kung ito ay napakahalaga, kailangan mong humanap ng paraan para ibenta ito. Nang makita ang dalawang matanda na abala sa paghanga sa Chicken Bowl Cup, tahimik na hinayla ni Claire si Charlie. Sa tingin ko hindi ito masyadong maaasahan. Parang scam. Siguradong pupunta si Dad doon bukas. Tapos pupunta kayo ni Dad sa antique market para hindi siya dayin. Tumango si Charlie. Kung walang sasabihin si Claire, hindi siya mag-aabala tungkol dito. Ngunit dahil nagsalita na ang kanyang asawa, natural na hindi siya manahimik at manood. Kabanata 79. Ang susunod na araw ay ang katapusan ng linggo. Si Charlie ay hinila ng kanyang biyenan at maagang nagmaneho papunta sa antique market. Nabuhayan ng loob ang matandang Wilson, at kumaway siya kay Charlie nang bumaba siya ng sasakyan. Halika, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng kayamanan. Pagkatapos nito, humakbang papunta sa antique market. Kinailangan ni Charlie na maglakad ng mabilis para makasabay, lumilingon sa paligid habang naglalakad. Sa katapusan ng linggo, mas maraming tao sa antique market kaysa karaniwan. Ang mga antique jade shop sa magkabilang gilid ay napakasiksik, at ang mga nagtitinda na lumalabas para magtayo ng mga stall ay siksikan din, at ang buong kalye ay nakaharangan. Marami ring mga nagtitinda na nagkalat lang ng plastic sheet sa lupa, na puno ng iba't ibang mga antique at jade, upang salubungin ang mga bisita sa lugar. Casual na sumulyap si Charlie, at halos wala siyang makitang anumang tunay na produkto. Lahat sila ay ginamit ng mga black-hearted vendors para linlangin ang mga leko at dayuhang turista. Maraming mga turistang bumili ng peke at ganap na nakapiring. Hawak ang mga imitasyon at ngiting-ngiti, sa pag-aakalang sila ay nakikinabang ng malaki dito. Huminto si Jacob at tumayo sa harap ng isang simpleng stall. Hindi maitago ng kanyang ekspresyon ang kanyang pananabik. May mga ilang turista na nakatayo sa tabi ng stall, pumipili ng mga antique. Si Jacob ay nagmamadaling pumasok sa karamihan sa takot na mahuli. Sinulyapan ni Charlie. Ang stall na ito ay walang iba kundi ang pagkalat ng isang piraso ng langis, na papel sa lupa at naglagay ng 12-12 ng mga antique na nabahira ng putik, tulad ng asul at puting mga kabayo. 5 emperador na tansong barya, tanso na mga tasa ng alak, mga pulseres ng jade ng dugo, nadilaw na kaligrapya, at mga kwadro na gawa. Mayroong isang nakasisilaw na hanay ng mga bagay, ngunit si Charlie ay tumingin lamang at nalaman na ang mga ito ay peke lahat. Ang may-ari ng stall ay isang payat, maitim ang balat, nakasuot siya ng magaspang na asul na tela. Mamantika at magulo ang kanyang buhok. Lumaki siya ng simple at tapat na hitsura, mukha siyang matamlay at matamlay. Tignan mo ta, tuwang-tuwang bati ni Jacob kay Charlie, itinuro niya ang isang makulay na bote na may malaking bibig at sinabi sa mahinang boses, ito ang bote ng alak na kasama ng aking 2 baso. Binili ko ito pabalik at gumawa ng isa. Itakda, ang presyo ay maaaring doblehin. Sinulyapan ni Charlie ang bote ng alak. Hinawakan ito sa kanyang kamay, at itinaas ang ulo para tanungin ang may-ari. Magkano ito? Ang may-ari ay tumitig at napaltos, at tulala na nagsabi, sabi ng aking ama, kahit 20,000, wala pang 1 sentimo ay hindi ibebenta. Nang marinig ito ni Jacob, halos matawa siya, at mabilis na sinabi kay Charlie, hindi alam ng may-ari na ito ang mga paninda. Bilhin natin ito ng mabilis, para hindi kunin ng iba. Pagkatapos magsalita ay nagmadali na siyang nagbayad. Sa sandaling ito, mabilis na hinawakan ni Charlie ang kanyang kamay at ngumiti. Dad, ang bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng 20,000. Huwag na nating bilhin ito. Ano? Nagulat si Jacob. Kung gayon magkano sa tingin mo ang halaga nito? Iniunat ni Charlie ang kanyang kamay at kinamayan ito sa harap ng may-ari.
itong numero. 5,000, sagot ng may-ari na nakatitig. Umiling si Charlie. Hindi, 50 lang. Tinitigan ng may-ari si Charlie ng ilang segundo na parang nakatingin sa isang dayuhan. At biglang sumigaw, alam mo ba ang mga paninda? Ito ay isang antigo na naiwan ng aking lolo. Ito ay isang tunay na kayamanan. Kayong mga tao sa lungsod ay masyadong nambubuli. Nabalisa din si Jacob at hinila si Charlie sa isang kamay. Huwag magsalita ng walang kaparakan. Mag-ingat at huwag guluhin ang negosyo. Ngumiti si Charlie, dinampot ang bote at binaliktad. Hinila ng kanyang kamay ang dilaw na putik sa ilalim ng bote. Itinuro ang gitna ng isang hiwa, at sinabing, Dad, tingnan mo kung ano ito. Napakaliit ng hiwa, kung hindi dahil sa itinuro ni Charlie. Hindi ito makikita ng mga ordinaryong tao. Sa hiwa, lumitaw ang isang hanay ng napakaliit na letrang Ingles. Made in China. Natigilan si Jacob. Bumuka ang kanyang bibig para mangitlog. At hindi siya makapag-react ng matagal. Bigla siyang nakabawi. Namula ang mukha. Tinuro ang may-ari at sumigaw. Ikaw, nanloloko ka. Kinuha ni Charlie ang bote ng alak. Niyugyog ito sa may-ari. At sinabing, ang tagagawa ay hindi nangahas na magpanday ng mga antik. Sinadya mong isinulat ang karatulang ito. Ikaw ay medyo matalino. Alam mo na maaari mong harangan ito ng putik. Sa isang pangungusap. 30. Maaari mo bang ibenta? Ito. Saglit na natigilan ang may-ari. Biglang nawala ang lahat ng katapatan sa kanyang mukha. At napangiti siya sa kanyang noo. Kabanata 100. Dalawang boss. Nagmamadali akong lumabas ngayon, at maling bote ang kinuha ko. Nagkamali ka, ngumiti si Charlie, at dinampot ang isang snuff bottle na puno ng putik. Hinukay ang putik sa bibig ng bote gamit ang kanyang kamay. Pinasikat ito sa araw, at seryosong nagsabi, hindi ito mali, ito ay ginawa sa Sioux City. Sa bote ng snuff, mayroong isang hilera ng maliliit na transparent na mga character. Ginawa ng Susho Crafts Factory. Hindi ako marunong magbasa. Sino ang nakakaalam kung ano ang nakasulat dito? Nakita ng may-ari na hindi man lang siya nagnenegosyo. Ngumiti siya at binalot ang nilalangang papel na tela at gustong lagyan ng grasa ang talampakan. Sa pagkakataong ito, si Jacob ay ganap na nasa kanyang katinoan. At siya ay labis na nagalit matapos na malaman na siya ay tratuhin na parang unggoy sa mahabang panahon. Hinawakan niya ang may-ari at sinabi, sinungaling ka, ibalik mo sa akin ang pera. Anong klaseng pera? Hindi pa kita nakikita. Nagpumiglas ng husto ang may-ari. At mula sa telang papel ng langis na hawak niya sa kanyang kamay, patuloy na bumabagsak ang mga peking tansong barya at peking jade horse. Ang jade horse ay nahulog sa lupa nang hindi nabasag, parang gawa sa tumigas na plastik. Kung hindi mo ibabalik ang pera, tatawag ako ng pulis. Napasigaw si Jacob. Sumabog ang baga niya sa galit. Sa pagitan ng dalawang paghila, isang bagay ang biglang nahulog mula sa mga bisig ng may-ari. Sa sandaling nahulog ang bagay na ito, biglang sumimangot si Charlie at tinitigan ang mga bagay sa lupa. Ang bagay na ito ay isang kamao na puting pebble, tulad ng pebble sa beach ng ilog. Kulay abo at matte. Ngunit ang isang pagkakaiba ay ang cobblestone na ito ay inukit ng mga salitang, ligtas at mayaman. Ang mga font ay magaspang at hindi maganda. At sa unang tingin, ang mga ito ay inukit ng mano-mano. Ang ganitong uri ng engraved na bato ay nasa lahat ng dako sa magandang lugar, at hindi ito nagkakahalaga ng anumang pera. Hindi nakakagulat na hindi ito nilabas ng may-ari ngayon. Gayunpaman, naglakad si Charlie nang may paghakbang, dinampot ang bato, at biglang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. Ngayon pa lang, ibang klaseng hininga ang naramdaman niya mula sa antik na ito. Sinabi na ito ay hininga, sa katunayan, ito ay mas katulad ng isang uri ng enerhiya, isang uri ng magnetic field, na nagdulot ng isang malakas na atraksyon sa kanya. Alam ni Charlie na ito dapat ang espiritual na enerhiya na naitala sa 9 Profound Heavenly Secrets. Ang aura ay isang misteryosong enerhiya na matagal nang nawala.
Hindi lamang nito lubos na mababago ang pisikal na fitness ng isang tao, ngunit maaari pa ring linangin at makagawa ng maraming hindi kapani-paniwalang epekto para sa mga ordinaryong tao. Tuwang-tuwa si Charlie. Mahina kong tinitimbang ang mga maliliit na bato sa kanyang kamay, at nagtanong, "Sa iyo ba ito?" Natigilan sandali ang may-ari, at walang malay na tumango. "Oo, magkano binibenta ang batong ito?" Nagulat din si Jacob at nagtanong, "Bakit mo bibilhin mo ang sirang bato na ito? Hindi mo ba alam na ang profiteer na ito ay nagbebenta ng lahat ng pekeng? Ito ay isang piraso lamang ng bato, okay lang na bumili ng isa at bumalik para malas." Nakangiting sabi ni Charlie. Sinamantala ng may-ari ang pagkakataong humiwalay sa kamay ni Jacob at ninitian si Charlie. "Gusto mo ba talagang bilhin ito?" Tumango si Charlie. "Oo." Biglang naging energetic ang may-ari, at matapang na sinabi, "Kuya, napaka-insightful mo talaga. Huwag tumingin sa aking maliit na bato. Ngunit ito ay hindi pangkaraniwang ang pinagmulan. Ito ay inilagay sa Dragon Case sa pag-aaral ni Lord Shandy." Timbang ng papel. Si Charlie ay walang oras upang makinig sa kanyang mahabang salita at pinutol ang pasensya. "Huwag mo akong kausapin tungkol sa mga ito at sa ilan. Dumating lang sa punto." Tumawa ang may-ari at sinabing, "Dahil eksperto ka, 20,000. Masungit na sinabi ni Charlie, "Gusto mo ng pera, tama ba? Isang presyo, 300. Kung hindi mo ito ebebenta, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka." 300. Bamantong hininga ang may-ari at sinabing may tuyong ngiti, "Kuya, ikaw ay isang taong alam ang mga paninda, 300 ay 300. Bahagyang ngumiti si Charlie at kinurot ang bato sa kamay. Naguguluhan si Jacob. Hindi niya alam kung bakit siya bumili ng ganoong basag na bato. Magtatanong pa lang, may sumisigaw na boses sa tabi niya. "Oo, maganda ang batong ito, gusto ng amo ko."